Philenzen is a Filipino congregation, and we exist to help people find, obey, and follow Jesus in their lives. And we want to help you to connect with God and to connect with other people. And gusto ko pong magpasalamat kay Lord. Nung ikaw ay kumilala tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, sumasa iyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Praise the Lord. Praise God. You'll have peace right here, right there. Magandang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga ito. Inihatid na naman tayo ng Panginoon sa platform na ito upang i-meet tayo, with His presence, with His Spirit, at maging alive ang ating spiritual lives. At nais kong basahin sa inyo ang isang passage sa Bible. It's from Psalm 99. The Lord reigns, let the nations tremble. He sits enthroned between the cherubim, let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted over all the nations. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, aming Ama sa langit. Jesus taught us how to pray and how to acknowledge you as our Father. And with confidence, oh God, we call you our Father. You are holy. That's why, Lord God, we ask for your forgiveness to cleanse us with the blood of Jesus. Tingnan mo po, Panginoon, ang righteousness ng Panginoong Jesus na nasa amin, oh God. And I pray, Father in heaven, that you will hear us from your holy throne in heaven. Lord, the enemy has tried to tear us again, but he failed. And we won because you are with us. You enable us to win, and that's why we're here to worship you with gladness in our heart, Lord God, with the forgiveness that we receive from you. And we thank you, oh God, because you are a forgiving Father, you are a loving Father, a merciful Father. And you are very patient, Lord God, with our stubbornness. Sorry, O Lord, for all the mistakes that we did. And I pray, Father God, that your forgiveness, Lord God, will see us through and through, Panginoon. And fill us, O God, with your Holy Spirit so that we will always win against the battle with the enemy. You are our strength, O God, and that strength is not from us, oh God. It's your strength, Lord God, that gives us the power, Lord God, to face the enemy and to fight with them, oh God. Because our battle, Lord, is in you, and that's we believe na hindi mo kami pababayaan sa aming lives, sa aming mga buhay na narito sa earth na ito, Panginoon. Lord God, iniaalay namin ang umagang ito para papurihan ka, luwalhatiin ka, pasalamatan ka, O God, at sambahin ka, Panginoon. Ang aming goal lamang, Panginoon, ay maitaas ang iyong pangalan
mapapurihan ka, Lord, at maluwalhati ka, O God. Yes, Lord, bless this platform, O God, and i-bless mo po, Panginoon, itong service na ito. Lahat na nandito sa platform na ito, I pray, Father God, na ma-receive ang blessings mo and also, Panginoon, yung message mo, Lord, na i-deliver ng aming pastor ay manahan sa aming mga puso at isipan. I-ready mo, Lord, ang aming mga puso sa iyong mensahe ngayong umagang ito. And I pray, Father God, na magampanan namin, Lord, yung ipinapagawa mo sa amin. Mula ngayon hanggang sa mga susunod at darating na mga panahon. Lord God, praise you and thank you. Bless mo po ang aming speaker for today. And also, Lord God, yung word na i-deliver ng aming pastor. I pray, Father God, na i-bless mo yon at i-bless mo po ang service na ito. Nawa ang aming mga kanta at ang mga papuri, Panginoon, ay maging mas masamyong. It's a pleasant thing to you, Lord God. I pray na maging sweet aroma ito sa iyong nostrils. And with that, oh God, hayaan mo kantahan ka namin ng mga papuri. Sa iyo lang, Lord, ang lahat ng pasasalamat at papuri, Panginoon, at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming samantalangin. Amen. Ano? Ngayon po, ating pong samahan ang ating praise and worship sa pag-awit sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagkanta as Tita Heidi has prayed. Let's sing with the victory that we have in Jesus. Let's sing for our first song. I raise a hallelujah.
inside of me, with everything inside of me. I raise hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise hallelujah. In the middle of the mystery, I raise hallelujah. Feel your love to hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. I wanna sing in the middle of a storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, raise a hallelujah. Oh, raise a hallelujah. Oh, raise a hallelujah. Oh, raise a hallelujah. Yes, Lord God, we raise a hallelujah. We praise you this morning. We thank you, Jesus, for this time of praise and for time of worship, for time of prayer, for time of us showing our love to you, Lord God, through music and through song. Excuse me. We praise you, Jesus. We honor you today, Lord God. We are so grateful for you, for who you are in our lives, for everything that you've done for us, Lord Jesus, here on earth. What you've done on the cross for us, Lord God, for all the things, for everything, Lord God, na ginawa niyo for us. We thank you. When we put it into perspective, Lord God, when it's put in perspective, when we compare, Lord God, or when we reflect on everything that you've done for us, your love is overwhelming, Jesus. Your love is just so mighty, so great, and so sovereign, Lord God. It's hard to use the right words to say thanks, Lord God. It's not enough. And so, Lord God, I pray, Lord Jesus, that as we continue with our next song, Lord God, that you'll see in our hearts, Lord God, in our church's hearts, Lord God, in every single person that is here today, you'll see in our hearts, Lord God, the gratitude that we have for you, Lord God, the love that we have for you, the overflowing love that we have for you, Jesus. Nakikita niyo po, Lord God, na yung love niyo for us is reciprocated. Na nakikita niyo sa bawat isa sa amin, Lord God, na totoo po yung aming pagmamahal sa inyo. And
sobra-sobra po, Lord God, dahil sobra-sobra yung pagmamahal niyo sa amin, Lord Jesus. Your name is great, your name is awesome, it's mighty, it's wonderful, it's powerful, it's beautiful. And as we sing our next song, church, samahan niyo po ako. We've always sung this song before, but even from our own houses, from our own homes, nawa marinig ng Diyos ang mga boses natin lahat, and makita niya sa puso natin na we are here in His presence, we are here to worship, we are here to sing, we are here to devote this time to Jesus, and to really honor Him in this time. Na ibubuka natin yung ating mga bibig. We're gonna be raising our hands, we're gonna be dancing, we're gonna be praising Jesus. Just as how we would in person. Let's sing our next song. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Heaven without us, so Jesus, who brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Before you, you silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you will raise to life again. You had no rival, you had no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name
Lord God, your name is truly powerful. It is wonderful. It's beautiful. We thank you, Jesus, for this time of prayer, for this time of worship through song, Lord Jesus. And may you continue to be with us as we continue with our service. This is our prayer in Jesus' name. We pray. Amen. Amen. Let's continue in the presence of our living God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naman namin na nasa langit, pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin sa oras na ito, Panginoon. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Father God, nothing compares to you, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa buhay namin, O God, still nakakagawa pa rin kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugot sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, God, kami sama-sama, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, O God. Sa lahat ng aming mga nagawa, naisip na salita, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa pamamagitan, Panginoon, ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Pakalinisin mong bawat isa sa God. Upang sa oras na ito, Panginoon, ay maging karapat dapat kami sa paglapit sa iyo, God. Lord, salamat sa lahat, Panginoon. Ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa protection na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong unconditional love, Panginoon. Sa iyong biyaya at habag. Lord, maraming salamat. Father God, sa umagang ito, God, walang hanggang pasasalamat ang aming alay sa iyo, Panginoon. Sa aming puso, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng panibagong puso, God, na handang tanggapin, Panginoon, ang lahat ng mga salita mo, Panginoon, na aming mababasa at maririnig, Panginoon. Isang puso, Panginoon, na handang magpaturo, magpatuwid, Panginoon, sa mga landas na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, likhain mong puso, Panginoon, na mapagpakumbaba, O God. Pusong mapagmahal, Panginoon. Puso, Panginoon, na hindi nakikita yung panlabas, Panginoon. Bagkus yung puso, Panginoon, na handang tumulong, O God. Handang umunawa. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Na sa kabila, Panginoon, na mga ups and down ng aming pananampalataya, Panginoon, ay alam namin, nandiyan ka, na handang nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa aming divine worship, O God,
I-bless mo ito, Panginoon. I-bless mong bawat isa, O God, ng iyong walang hanggang biyaya, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, O God, na aming maranasan, Panginoon, ang yakap mo, Panginoon. Dahil sa iyo lamang namin nararamdaman, Panginoon, ang tunay na kapayapaan at kagalakan, O God. Lord, maraming salamat. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon. I-bless mo bawat isa, Panginoon. Materially, financially, and most especially, Panginoon, spiritually, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na magkaroon ng kauhawan, Panginoon, ng bawat isa sa iyong salita. Na magkaroon, Panginoon, ng bawat isa, O God, ng pananabik, Panginoon, sa iyong mga salita. Pananabik, O God, na pag-aralan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, salamat sa lahat-lahat, O God. I-bless mong bawat pamilya, Panginoon. Ang lahat ng trabaho, Panginoon, i-bless mo, O Lord. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo sa araw na ito, God. Gawin mo siyang daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran, O God. At iyong nais lamang, Panginoon, ang siyang lumabas sa kanyang bibig, Panginoon. I-anoint mo siya, Panginoon. At ikaw ang may taas sa kanyang buhay, O God. Lord, i-bless mo ang gawain namin sa araw na ito. Ikaw ang may taas, mapapurihan sa araw na ito, God. At walang iba, Panginoon, ang aming itinataas, Panginoon. Ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Hesus. Ang aming itataas at dadakilain, Panginoon. Hanggang sa matapos, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, maramdaman namin ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Binabalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba sa iyo, O God. Tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po. Muli magandang umaga po sa ating lahat. At magandang umaga sa lahat ng mga naka-tune in sa atin sa Facebook at sa ibang lugar kung saan nare-reach itong ating live stream. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Okay. Philan said, here's our announcements for the coming week. So, we're going to have face-to-face worship service on the 17th of March, this coming Sunday. As usual, let's try to start on the dot, 5 p.m. Ito po ay sa Belong Church, no? And alam na ng lahat kung saan ang Belong Church. So, order of worship for face-to-face service, we have Pastor Alex Hernandez, who will be our speaker, and the presider will be Sister Teresa.
Villegas, and the pastoral prayer will be Sister Vicky de la Cruz. Ang Bible reader po natin will be Brother Angelo Chong. Ang offering natin will be offered in prayer by Sister Angela. Is this Angelo or Angela? Angela de la Cruz. And then the praise and worship, of course, will be Sister Jonah Asi. So the Phil and Said Church prayer meeting, we will have it on the 15th of March, this coming Friday. It is called Phil and Said Church Hear Us from Heaven online prayer. It starts at 8 p.m. po via Zoom. At ito po ay pinapangunahan ni Sister Teresa Villegas. And yung pong small group equipping natin ay magpapatuloy ito, pero hintayin po natin yung announcement kung kailan magre-resume. Ito po ay i-announce ni Pastor Alex Hernandez. Sharing and testimonies. Kung meron man sa inyong pinagpala itong nakaraang linggo o ngayong umaga, i-share nyo naman po ang kabutihan ng Diyos para ma-edify po ang church. Just unmute your mic. Yun po bang may mga karamdaman sa atin ay mga gumaling na po o may karamdaman pa rin hanggang ngayon? Sana naman lahat ng mga nagkaroon ng karamdaman ay pinagaling ng Panginoon. At sana ay... Good morning po. Okay, Mary good morning. Gusto ko lang pong i-share. Sabi naiiyak po ako. Kasi last week, inadmit namin yung papa ko kasi napakababa ng oxygen. I think 3 days siya sa hospital. Tapos, na-discharge siya nung Friday. Tapos, madaling araw na naman ng, I think, 2 a.m. ng Saturday, na-admit ulit siya kasi ang baba ulit ng oxygen niya. Tapos, ang findings ng doktor is COVID. Yung papa ko parang hindi na kaya din ng katawan niya kasi matanda na, medyo may edad. Tsaka yung kabataan niya is mabisyo din. Sigarilyo, inom. Kahapon po, pinadecide kami ng doktor na palagyan ng tubo. Ako sana hindi na. Kasi alam ko ang sitwasyon pag nilagyan ng tubo, si papa ko conscious pa naman. Sabi ko sa kanila, siya ang tanungin. Pero ang hirap kasi, parang ako yung bunsoon na yung ikaw ang mag-decide. Kasi sabi ng mama ko, ako daw mag-decide kasi alam ko kung anong mangyayari. Sabi ko, okay pa naman siya ang pag-decide natin para in case walang sisihan, kumbaga. Sabi niya magpapalagay daw siya ng tubo. Yun. Nilagyan siya ng tubo, pero 4 times siyang inattempt na lagyan ng tubo, tinutulak naman ang dila niya. So sabi ko, wag na lang ituloy. Wag na lang siyang palagyan ng tubo. After nun, kasi hindi siya nalagyan, sinipr siya. So ang baba talaga ng oxygen niya. I think 30 minutes yung sinipr. Ang nagbantay doon yung kapatid ko. Yun na nagpe-praise and worship pa yung kapatid kong babae. So sabi ko, ilapit mo sa taingan ni Papa. Sabi ko, lagi ko sinasabi, Pa, I love you. Andito na kaming mga anak mo, lumaban ka. Sabi din ng kapatid ko, sabihin mo si Papa na tanggapin niya si Lord sa buhay niya at manghingi siya ng tawad. Kasi yung papa ko, hindi naman nagsisimba nga. Lagi nga namin inaano yun nga, pinag-pray ko na minsan nagtatampo ako kasi sabi ko,
magsimba kayo kasi hindi niyo ba nakikita kung anong mayroon tayo ngayon, ang daming blessings na dumating sa buhay natin kumpara dati. Dati, ang ulam lang natin asin, pero ngayon, kaya na natin bumili ng baboy, manok. Kahit papaano is nakaka-survive tayo. Dati yung bahay natin, is yung ano lang, yung trapal. Ngayon, di ba, ano, hollow block na yung bahay niyo. Tingnan niyo kung gaano tayo binbless ni Lord. Tapos yung medyo okay na si Papa, sabi niya, "Ah, okay na lang. Nanghingi na ako ng tawad kay Lord. Tapos na ako nanghingi. Tapos sabi niya, huwag na kayong umiyak kasi nalagyan ako ng tubo. Kasi akala niya nalagyan niya siya ng tubo kasi nga siya naman ang nagdesisyon. Sabi niya, huwag na kayong umiyak kasi gusto ko din magpahinga. So parang, nawalan din ako doon. Kasi si Jared nagtrabaho din. So parang ako lang din. Sabi ko, ya mo pa, magiging okay lang. So tapos sinabihan na din kami ng doktor na ang pasyente niyo is critical. Ginawa ko ng lahat. Inano din kami ng doktor. So parang pinaperma din kami. Tas lagyan sana siya ng NGT kagabi. Yun nga siya, ayaw niya nga magpalagay din ng NGT, pati catheter, ayaw niya. So, sa awa naman ng Diyos, kagabi, medyo naging okay na siya. Siya nagsasabi na laban tayo. Kaya parang bumalik din yung lakas ko. Siya nagpapasalamat ako kay Lord kasi napaka-powerful niya talaga. Okay na ngayon si Papa. Ay, sana magtuloy-tuloy na yung fast recovery niya para naging okay na siya. Yun nga, iniisip niya. Ang dami niya iniisip. Sabi ko, wag mo na lang isipin. Ang importante, gumaling ka. Kasi malapit na din yung birthday mo. Yun po, talagang napakaano ni Lord. Kasi yung ang imposible, walang imposible sa kanya. Basta't lumapit lang, sabi nga ni Papa Lord, pagalingin mo lang ako, tanggalin mo lahat ng sakit ko, magsisimba na ako sa'yo. So parang ang saya-saya po ng puso ko. Yun lang po, maraming salamat po. Praise the Lord, no? Tamo yung faith natin. Kahit malayo, yung distance, walang sinabi yung distance, no? Praise the Lord. Sister Mean, salamat. Sino pa po? Sino po ang may pasasalamat? Hello, good morning po. Morning. Si kapatid ni Eric po to. Komse. In behalf po ng pamilya namin na Insela, nagpapasalamat po kami kay Lord dahil sa traveling mercy at sa protection na pinagkalab niya sa kapatid ko. And at last, after so many years na nagtatry kami na makapunta siya rito, tinugon niya na po yung prayers namin. And I thank God po at nasama na po namin yung kapatid ko, si Mati. At masayang-masaya po ang buong pamilya. Salamat po, Lord. Thank you po. Praise the Lord. Welcome, Mati. Andiyan ka ba? Welcome to New Zealand. Praise the Lord, no? Sa pag-iingat niya kay Mati. Sino pa po? Kung wala na po, tayo po ay tutungo na sa susunod na part ng ating service. Good morning po ulit. Tayo po ay pumikit at panalangin po natin ang ating alay ngayong araw na ito. Babasahin ko lang po yung verse sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang sabi po rito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tayo po yung mag-pray.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan, pinadakila, tunay kang tapat sa amin, Ama. Lord, salamat po sa buhay na galing sa iyo. Salamat po sa provisions na pinagkakaloob mo sa protection, sa safety, at sa lahat po ng mga blessings na binibigay mo, Ama, upang magamit po namin ito sa araw-araw at sa maraming din po salamat sa aming mga trabaho, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, maraming po salamat. Lord, sa oras na ito, kami po ay nag-aalay sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming alay. Ito po ay aming pinagpaguran. At alam po namin ito rin po ay galing sa iyo. And naway ito pong alay namin to, Lord, ay iyong i-bless at naway magamit po ito sa ikalalaga po ng iyong kaharian at makatulong po sa lahat po ng mga tao na nangangailangan. Maraming sa Lord at naway samahan niyo po kami sa araw-araw, sa aming pagtatrabaho. Naway kayo po lagi ang maging sentro ng aming mga buhay. And maraming salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Okay. Ngayon naman, ating pakinggan si Sister Hali sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na hango sa Acts chapter 8 verses 30 to 35. Good morning. Hello po. Hello. So, let us read the Let us read the Bible verse. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he asked Philip to come up and sit with him. The place in the scripture which he read was this: "He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth." So the Enoch answered Philip and said, "I ask you, of whom does this prophet say this? Of himself or of some other man?" Then Philip opened his mouth and, beginning at the scripture, preached Jesus to him. Thank you. The Gospel of the Lord. Ngayon, samahan natin ang praise and worship na umawit ng isang awit. Pagkatapos, ihanda natin ang puso natin para sa mensahe ni God through our very own Pastor Alex Hernandez. Let's sing. Holy
here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Sing There's Nothing Worth More. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone. And your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. And your presence, Lord. Sing Let Us Become. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh. Amen. Praise the Lord. Ngayon po, tip back po, wag po kayong aalis sa inyong kinaupuan at ihanda niyo po ang inyong mga puso na tanggapin at i-receive ang mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ni Pastor Alex Hernandez. Praise God. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Sa lahat po na nakikinig po at nanonood po sa umaga pong ito,
maging kayo po ay nasa dito po sa New Zealand, Australia, or Pilipinas, nawa ang higit na pagpapala at biyaya po ng ating pong Panginoon ay sumaatin pong lahat sa umaga pong ito. Bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito ay dinadakila po namin, Panginoon, ang iyong pangalan. At hinihiling po namin yung manifestation, Panginoon, ng iyong pagkilos ng banal na Espiritu po sa aming pong kalagitnaan sa umaga pong ito. Salamat sa salita mo, Panginoon, na aming pong dadalhin ngayon. Nawa ito po ay tumimo po sa aming pong mga puso at isipan. At ito po ay aming pong lakaran, Panginoon. Salamat sa matagumpay na buhay. Salamat, thank you God for all the things that you've done for us. Especially Lord sa umaga pong ito. Pangunahan mo po kami. At Lord, salamat po sa iyong paglilinis at kapatawaran na aming pong nararanasan, Panginoon, sa araw-araw po ng aming pong buhay. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Amen. Okay, ngayon pong araw pong ito ay tayo po ay nasa pangalawang Sunday po ng patungkol po sa ating pong pag-uusapan na ang tema po natin for this month is all about discipleship. Yan. At makita po natin ang kahalagahan po ng pagiging alagad po ng ating pong Panginoon. Okay? At sa umaga pong ito, kapag sinabi po natin at binalikan po natin yung salita pong discipleship, at ito po ay kinuha po natin sa salitang Grego or Greek word for disciple. Ang ibig sabihin po niyan ay mathetes. Okay? It means, ibig sabihin po niyan ay student or follower. Okay? May proseso po ito, and the process of discipleship or making disciples, mga kapatid, is when we intentionally come together to help one another be more devoted and more passionate, more serious followers of Jesus Christ. Yun po ang ibig sabihin po ng salita pong discipleship. And this morning, mga kapatid, we're going to discuss about a man named Philip. Katulad po ng binasa po kanina sa atin po ni Sister Hallie. Ito po ay matatagpuan po sa Acts chapter 8. Okay? Ito po ay patungkol po sa isang tao na kung saan ay nag-share po ng gospel. At ito po ay si Philip, who was ready, willing, and able to share about Jesus with anyone. At ang ginawa po ni Philip ay binahagian po niya ng salita po ng Diyos ang isang lalaki na taga-Ethiopia, isang eunuch na punong-puno po ng katanungan po sa kanya pong buhay. At dahil si Philip po ay inutusan po ng Diyos sa pamamagitan po ng anghel, ay ipinaliwanag po ni Philip dito po sa lalaki pong ito, sa Ethiopian po na ito, na eunuch, na yung kahulugan po or ibig sabihin po ng kanya pong binabasa. Okay? So, according po dito po sa Acts chapter 8 verse 30 to 35 na binasa po sa atin po kanina, ay makikita po natin ang isang katanungan na kung saan ang katanungan po ay paano ba natin maaaring ibahagi po ang mabuting balita sa ibang tao? Or how can we share the good news with other people? Okay? So, meron po akong dalawang hakbang or two important steps na kailangan po nating isa-isip at isa-puso. Number one, ay witnessing begins with listening for God's voice. Kapag binasa po natin ang story po ng buhay po ni Philip, ay makikita mo na ang tao pong ito ay abala po sa pagbabahagi po ng salita po ng Diyos. He was preaching the word to the people of a city in the area of Samaria. At sa lugar na ito ay madami pong mga Samaritano or Samaritana or Samaritans. At para po sa atin pong kaalaman, ay iba po ang tingin po ng mga Hudyo po sa mga Samaritan. Okay? They were seen as half-breeds. Ang ibig sabihin po niyan ay
Ang mga Samaritan po kasi ay hindi po sila pure, okay, na Jew. Ito po sila po ay nalahian po ng ibang lahi. They mixed their marriages and religions with those who lived in the land given to the Jewish people. Okay? So matotal, kapag pinag-aralan po natin maigi po ang buhay po ng mga Samaritans, hindi po tanggap ng karamihan po sa mga Hudyo ang mga Samaritan. Okay? Ang tingin po nila sa mga Samaritan po, ang tingin po ng mga Hudyo sa mga Samaritan po ay low-class citizen ang tingin po nila sa mga ito. Okay? So, subalit sa kabila po ng lahat, ang mga Samaritan po ay binigyan po ng kahalagahan po ng ating po Panginoon na mababasa po natin sa Biblia. At ilan po sa mga kwento po nila na maaaring narinig na po natin ay patungkol po sa the story of the Good Samaritan, di po ba? Na kung saan ay meron pong tinulungan po ang Samaritano pong ito, na kung saan ay binugbog at kinuhaan po ng lahat po ng gamit na meron po siya at tumulong po ito. Kaya tinawag po itong the Good Samaritan. At hindi lang po yon, may story din po patungkol po sa ating po Panginoon na kung saan Jesus spoke with the Samaritan woman at the well. At makikita po natin po ito sa John chapter 4 na kung saan ay nakita na nagtataka po ang Samaritanang babaeng po ito doon po sa balon na kung saan ay nakikipag-usap po sa kanya ang Panginoon. Na kung saan sa kultura po ng mga Hudyo ay hindi po ganon makipag-usap ang mga Hudyo sa isang Samaritana. Okay? So pinapakita po ng Panginoon ang pag-abot po ng kanyang pag-ibig sa mga taong hindi tanggap at minamaliit po ng lipunan. Yan. At ganon din po ang ginawa po ni Philip. Okay? So, si Philip bringing the gospel to those who needed it, mga kapatid, and who receive it. At makikita po natin in John chapter 1 verse 12, nang sabi po ay, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Actually, ang talata pong ito, ang verse po na ito ay madalas po natin gamitin na kung saan kapag tayo po ay nag-share po ng gospel. Nang sinasabi po doon, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Okay? In Tagalog, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So makikita po natin dito na kung saan ay hindi po pala lahat ng tao sa mundo pong ito ay anak ng Diyos. Pero ang sinasabi po dito na ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyan po ng karapatan na maging mga anak po ng Diyos. Ibig sabihin, ang binibigyan lang daw po ng karapatan na maging anak po ng Diyos ay yung tumanggap at sumampalataya sa ating po Panginoong Yesus. Okay? So ito po si Philip ay dinadala niya po ang kapahayagang itong revelation po na ito sa mga tao na kung saan ay nagiging tool po siya upang ibahagi po ang Panginoon sa iba pong mga tao upang sila po ay tumanggap at sumampalataya sa ating po Panginoon. Si Philip po ay inutusan po ng isang anghel ng Panginoon na pumunta po sa gawing timog to head south sa daan patungo pong Gaza mula po sa Jerusalem. Ito po ay ilang na lugar o tinatawag po na isang desert road. Yan po yan. Okay? Hindi po ito small trip on mixing pagbabiyahe o pag-travel. At para po sa atin pong kaalaman, ang Samaria po is in the north, yung Gaza is on the southern coast. Okay? Pagkatapos po ng isang matagumpay na pangangaral ng salita po ng Diyos, ay makikita po natin na sa totoo lang ay itong si Philip ay pwede po muna siya magpahinga nung panahon po yun kasi galing po siya sa ministry. Galing po siya sa isang lugar na kung saan ay nagbahagi po ng pag-ibig po ng ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa ibang mga tao. Pero dito po ay hindi po siya nakapagpahinga agad. Ang nangyari ay meron pong angel na kung saan ay nangusap po kay Philip. And the angel said, go, sabi po niya. Pero ang anghel po na ito ay wala pong ibinigay na maayos na detalye po sa kanya. Okay?
Hindi po sinabi ng anghel sa kanya, hindi po niya sinabi sa anghel na why should I go? Or anong eksaktong lugar. Di ba? Wala pong eksaktong lugar na ibinigay po ang anghel. Ang sabi daw po ay go. Kaya ang tanong po, ang Diyos ba talaga ang nagsabi po nito sa kanya? Does God speak that way today? So when was the last time na nagsabi po ang Diyos po sa atin na maaari magpunta po tayo sa isang lugar, leaving your comfort zone, pero hindi specific ang detalye? Ang hirap po noon. Do we recognize His voice when God speaks to us? Okay? So nagiging sensitive ba tayo kapag may sinasabi po ang Panginoon po sa atin? Di ba? So ilang beses na po ba natin nabasa sa Biblia na ang Diyos po ay nakikipag-usap po sa atin? Siguro maraming beses na po, at madalas kapag nakakarinig po tayo ng mensahe po ng mga pastor, ay ito po palagi ang madalas na naririnig po sa atin o naririnig po natin, na kung saan ay mahalaga at importante po na marinig po natin ang boses ng ating po Panginoon, maging sa panahon po natin ngayon. Ang tanong, nagsasalita po ba ang Diyos? Okay? Naniniwala po ako na nagsasalita at nangungusap po ang Diyos sa atin sa iba't ibang kaparaanan po ng ating pong buhay. Nagsasalita ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng Kanya pong salita. Nagsasalita po ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga tao, di ba? Na nasa paligid po natin, sa pamamagitan po ng mga taong lumalapit po sa atin. Iba ba? Sa mga circumstances, sa mga pangyayari na nangyayari po sa ating pong paligid, ay nagsasalita po ang ating pong Panginoon. Maaaring sa mga ating pong mga panaginip ay nagsasalita po ang ating pong Panginoon. This can all be the voice of God speaking to us, mga kapatid. Ang importante lang po ay maging sensitive po tayo sa mga bagay na sinasabi po ng ating pong Panginoon. Di ba? At sinisiguro ko po sa inyo, mga kapatid, sa umaga pong ito, na kapag ang Diyos po ay nangusap po sa atin, ibig sabihin meron po siyang gusto o nais na ipagawa po sa atin o gawin po natin. But the point here is, kailangan po nating makinig, maniwala at sumunod po sa sinasabi po ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nananalangin, kung minsan ang problema po sa atin, kapag tayo po ay nananalangin, ay tayo lang po ng tayo ang nagsasalita. Di ba? Importante at mahalaga din po, mga kapatid, na napakinggan po natin ang sinasabi din po sa atin ng ating pong Panginoon. Okay? Maaaring ito po ay sa simpleng bagay, di ba? Na dapat napakinggan po ng ating pong Panginoon. Maaaring may mga bagay na sinasabi ang Panginoon sa atin, napuntahan po natin ang ating isang kaibigan na nangangailangan po ng tulong. Maaaring kapag minsan bigla sumagi po sa ating kaisipan ng isang tao, it's about time na marahil ay gusto ng Diyos o ng banal na Espiritu na ipanalangin po natin ang isang kaibigan po natin. Di ba? Dahil may pinapaalala po sa atin ng ating pong Panginoon. Minsan nangyari po ito sa akin na kung saan sa isang panaginip ay napanaginipan ko po ang isang kaibigan, na kung saan after po ng panaginip ko pong yon, mula sa akin pong puso ay na sinasabi ng Panginoon po sa akin, ang impression po sa akin ng banal na Espiritu ay ipanalangin po ang kaibigan pong ito ng protection and covering ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba, after 2 weeks ay nagkita po kami ng kaibigan ko pong ito at nabanggit ko po sa kanya na napanaginipan ko po siya at ipinanalangin ko po siya for covering nung araw po na iyon. Tinanong niya po sa akin kung anong araw po at anong oras po yung pananalangin po na ginawa ko po para po sa kanya. At nung sinabi ko po ito, nagtumba po ito sa kanya pong sitwasyon nung pangyayari pong yon, nung pinapanalangin ko po siya. Nabanggit po niya nung panahon pong daw pong yon ay itinakbo daw po siya sa hospital at halos siya po ay naandun sa panahon na kung saan ay akala niya po ay kukunin na po siya ng Panginoon. Grabe, no? Ang kailangan lang po siguro talaga ay maging sensitive po tayo sa mga bagay na nangyayari po sa ating pong paligid upang marinig po natin ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. Katulad po ni Philip po sa kwento pong ito na ating pong pinag-uusapan, hindi po niya kinwestiyon po yung anghel. He started on his way, papunta po doon po sa lugar na kung saan ay sinabi po sa kanya. Tandaan po natin po ito.
simple believing and obedience that lead to an opportunity. Okay? Lagi po natin tandaan po yan. So, mga kapatid, kung pinaniniwalaan po natin na bahagi tayo ng kamatayan po ni Kristo sa krus at may mga bagay tayong hinihingi po sa ating pong Panginoon, I believe na hindi po natin kailangan pong trabahuhin po ito ng todo. Di po ba? Dahil kung naniniwala po tayo sa mga pangako po ng ating pong Panginoong Hesus, alam mo na ito'y makakabuti at kalooban niya para sa iyo, meron po sikreto. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, just believe. Okay? Just believe. Maniwala po tayo sa kanya pong salita and obey sa sinasabi po ng salita po ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya kung minsan tumatagal o hindi po natin nakukuha yung mga bagay na gusto po natin na mangyari sa buhay po natin, kasi alam niyo po, sa totoo lang, ang dami po natin mga religious thing na ginagawa. Okay? Masyado po tayong nagpapaka-spiritual na kapag ginawa po natin ng todo-todo isang bagay at pinaghirapan po natin ng gusto, ay akala po natin makasisiguro po tayo na makukuha po natin po ito. Mga kapatid, I believe with all my heart na ayaw po ng Diyos ng stressful na buhay. Okay? Sapagkat naniniwala po ako na yung ganong klaseng buhay po ay masyadong stressful po yan. Hindi po yun ang gusto po ng Diyos para po sa atin pong lahat, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Kaya nga ang Diyos po ay nakikipag-usap po sa atin personally para matumbok po natin agad kung ano po ang nais po niya para po sa atin. Huwag po natin ipagpilitan kung ano po yung hindi po para sa atin. Dahil naniniwala po ako, mga kapatid, na kapag ito po ay hindi po para sa atin, hindi po ito makakabuti para sa atin. Okay? And secondly, mga kapatid, okay, watch for opportunities and listen for God's leading. Okay? How many people, mga kapatid, do we meet in a day? Okay? So, depende po ang sagot po dyan eh. Lumalabas ka ba ng bahay o nasa loob ka lang ba palagi ng bahay? Sapagkat wala po tayong makikita o mamimit na sino mang tao, di ba? Na kung saan kapag hindi po tayo lumalabas po ng ating pong mga bahay. Maliban na lang po kapag meron pong mga tao na kumatok po sa ating pong pintuan. Narinig niyo na po ba yung salitang been knower, done nothing? Okay? Alam niyo po, nung minsan ang ginagawa po, inilalagay pa po ito sa sticker. Okay? At dinidikit po ito sa kung saan. Yung word na been knower and done nothing. Nakakalungkot po, no? How depressing to think of sitting around doing nothing and nothing will happen in our goal of sharing the gospel. Walang nangyayaring pagbabahagi ng mabuting balita if we don't take the opportunities that God has waiting for us. Okay? Importante po, mga kapatid, na maging sensitive po tayo sa nangyayari po sa ating pong paligid. Maging sensitive po tayo sa mga bagay na gusto sabihin po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay, kung paano po natin ibabahagi po sa iba ang magandang balita or yung good news or the gospel. Sabi po ng Bible, on the way po si Philip nung makasalubong at mamit po niya isang Ethiopian eunuch. Okay? Ang Ethiopian eunuch po na ito ay tagapamahala sa lahat ng kayamanan po ng reyna po ng Ethiopia. Okay? Yung paniniwala at pagsunod po ni Philip sa Panginoon ang nagbigay po ng opportunity po sa kanya to meet someone who was searching for the truth. Okay? Sapagkat ang Ethiopian eunuch po na ito ay isa pong black man from Africa who had seen many religions in his day. Halos siguro nasubukan niya na po ang iba't ibang klaseng religion. Naghahanap po ang tao pong ito. He was trying to figure out who God really was and was looking for answers in many places. Okay? At sa kalagitnaan po ng kanya pong paglalakbay, ang Diyos po ay nagdala po sa kanya ng isang tao na makapagbibigay po sa kanya ng kasagutan. Okay? Yun ay wala pong iba kundi si Philip. At ang sabi po ng Espiritu po kay Philip, go to that chariot and stay near it. Okay? Kasi halos nagkakasabay po yung
kanila pong sinasakyan po. At inutusan po siya ng Espiritu po ng Diyos at ang sabi po ay go to that chariot and stay near it. Idinikit po niya yung kanya po sasakyan po doon po sa sinasakyan po ng Ethiopian eunuch po na ito. Ito yung specific opportunity na inilagay po ng Diyos po kay Philip nung panahon pong yon. So, naniniwala po ako, si Philip was obedient in following God's initial direction. It was then that he was given the opportunity to share. Okay? Ganon din po sa atin pong lahat. Maaaring maraming mga tao po o may mga tao po na kung minsan ay dadalhin po ng Panginoon po sa atin o tayo ang dadalhin po ng Panginoon sa mga taong ito upang sila po ay makakilala sa atin pong Panginoon. Okay? Naalala ko po, one time, napanood ko po si Gary Valenciano, isa pong sikat na singer po sa Pilipinas. Madalas po siya every time na nagko-concert po siya, ang ginagawa po niyang palagi ay nagbibigay po siya palagi ng mga inspirational talk every time na nagko-concert po siya. Nung panahon daw po na kung saan siya daw po ay after niya pong kumanta ay nagbigay daw po siya ng isang inspirational message po sa mga tao po na naando doon patungkol po sa buhay pananampalataya sa atin pong Panginoong Yesus. Alam niyo po, kitang-kita daw po ng kanya pong dalawang mata na habang siya daw po ay nagsasalita sa stage, ay meron daw pong isang kakilala po niya ang umalis nung panahon pong yon at hindi po siya pinakinggan. After ilang years, nakita niya daw po ulit itong kanya pong kaibigan daw po na ito na kung saan ay hindi nakinig nung kanya pong inspirational message po nung time po na iyon. Ang sabi po sa kanya, parang humingi po ng paumanhin. Pero ang sabi po ay, ngayon naiintindihan ko na yung mga bagay na sinasabi mo. Kaya sa susunod na muli ikaw ay magbigay ng inspirational message sa every time na nagko-concert ka at umakanta ka, makikinig na ako. Sapagkat nakita niya daw po yung kahalagahan ng mensahe ng Panginoon sa buhay po niya. Lalo na sa panahon po daw ngayon. Kasi lalo na nagkapamilya po siya, nakita po niyang kahalagahan ng Diyos sa buhay po niya. Okay? Maaaring may pagkakataon o minsan sa buhay po natin, hindi man tatatak agad dyan sa buhay ng mga taong nakakausap po natin, nagbabahagian po natin ng pag-ibig o salita ng ating Panginoon. Pero dadating po sa panahon ng buhay po nila na ito pong seed na naitanim po sa kanila pong puso, ito po ay magbubunga. Okay? So back to Philip. Si Philip po, mga kapatid, hindi po niya kilala yung Ethiopian eunuch po na ito. At hindi po ito simpleng tao lang, kundi ito po ay isang high official. Ang sabi po ng Diyos po kay Philip, go to him. God had a plan and Philip was ready to obey. So, si Philip po was obedient and God brought him to the eunuch. Okay? Dito po sa Ethiopian eunuch po na ito. Alam niyo po, napakadami pong tao na naghahanap ng sagot patungkol po sa ating po Panginoon. Especially po sa panahon po natin po ngayon. Lalong-lalo na po sa mga kabataan po sa panahon po natin po ngayon. Naalala ko po, di po ba? Kasi ngayon, napakasimple lang po ng mga pagsubok na dumadating po, especially sa mga kabataan po natin ngayon. Napakasimpleng bagay lang na akala po natin ay simple lang para sa kanila, pero ito, big deal po pala ito sa nangyayari po sa kanila. Naalala ko po na yung minsan naikwento ko na rin po ito siguro sa atin pong lahat, na meron pong gathering po sa isang family na student po namin. Alam niyo po, masaya po sila na kung saan ay grabe yung tawanan, grabe yung sharing time, yung kanilang event or yung gathering nung gabi po na iyon. At pagtapos po ng event, nagkanya-kanya na po silang punta sa kanilang mga kwarto. Pero kinabukasan ay bigla po nilang nakita na lang na wala na pong buhay yung isa po sa kanila pong part ng family. Nakakalungkot po, mga kapatid. Sapagkat naniniwala po ako na kung hindi po tayo kikilos at hindi po tayo makikinig sa mga bagay na nais ng Diyos na gawin po natin para sa mga taong ito, baka mahuli po ang lahat sa kanila.
Sapagkat napakadami pong mga tao ang hindi po pumapasok po sa loob ng simbahan katulad po ng simbahan na meron po tayo para humanap ng kasagutan. And many people have never heard anything about Jesus Christ and the good news of His saving mercy and grace, mga kapatid. Ang kailangan po ng mga tao pong ito ay yung someone na lalapit po at magtatanong katulad po ng ginawa ni Philip po sa Ethiopian eunuch. Because Philip asked Ethiopian eunuch, ang sabi po niya, do you understand what you are reading? Sapagkat napuna po niya na nagbabasa po from the Old Testament po, ito pong Ethiopian eunuch po na ito. At tinanong po siya ni Philip kung naiintindihan daw po ba niya yung kanya pong binasa. Siguro sa atin pong lahat na nandito po na nakikinig po ngayon, maybe a simple hello, how are you, kumusta ka na? Alam nyo, asking question is a simple, effective way to engage with people, mga kapatid. Di ba? So, I believe that one of the main reasons, mga kapatid, that people do not come to faith in Christ ay dahil po hindi po nila alam at hindi nila iintindihan kung ano ang totoong kahulugan po ng pagiging Kristiyano or pagiging isang Christ follower or to be a child of God. Lalo na po kung tayo po ay nandun lang po tayo sa ating pong comfort zone. Okay? Hindi tayo nakikibanding o nakikipag-fellowship po sa ibang mga tao. Maybe they need someone to come and ask them kung ano po ang naiintindihan nila patungkol po sa Diyos o patungkol po sa ating pong Panginoong Yesus. Tell them what they know about God. Sabihan natin sila kung gaano tayo kamahal ng ating pong Panginoon. That Jesus died to pay for our sin. That He rose again and that He is still alive. Kailangan po nila, mga kapatid, ang ating pong Panginoon. Let's read Acts chapter 8 verse 32 to 35. Balikan po natin ang sinasabi po ng salita po ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Word of God, the place in the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he opened not his mouth. Okay? Ano pang ginawa po niya? So he opened not his mouth. At makikita po natin sa storya pong ito kung paano po kumilos ang Diyos kay Philip para makausap po ang tao pong ito. At ito pong Ethiopian eunuch po na ito ay may malalim na pagnanais po na maunawaan po niya ang kanya pong binabasa. Sapagkat yung word na binabasa po ng eunuch po na ito, na ipinaliwanag po ni Philip ay patungkol po sa atin pong Panginoong Yesus, mga kapatid. It's all about Jesus. Okay? In verse 33, sabi dito, in His humiliation, His justice was taken away, and who will declare His generation, for His life is taken from the earth. Okay? So the eunuch answered Philip and said, I ask you, sabi ganon, of whom does the prophet say this, of himself or some other man? Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Okay, makikita po natin dito, mga kapatid, ang pinreach po o ang sinabi po ni Philip dito sa eunuch po nito, it's all about Jesus Christ. Mga kapatid, katulad po ni Philip, ang ibinahagi po niya ay si Jesus lamang na namatay para po sa atin pong lahat. Mga kapatid, kapag nabibigyan po tayo ng opportunity to share the Word of God or to share the good news or to share the gospel, tandaan po natin, wala kang ibang ibabahagi kundi ang ating Panginoong Yesus lang. Hindi mo ibabahagi ang anumang patungkol po sa iyo o patungkol po sa buhay po ng ibang tao, kundi si Jesus lang. Sometimes, no, ang delikado po dito kapag binabahagi po natin ang ating po Panginoong Yesus, minsan, nasi-sugarcoat po natin, binibigyan po natin ng ibang kulay para lang sila ay tumanggap sa Panginoon. No! Ang pagtanggap po sa Panginoon, mga kapatid, ay trabaho po ito ng banal na Espiritu sa puso po ng tao na kung saan ay pinagdadalhan po natin ng salita po ng magandang balita ng ating pong Panginoon. Si Jesus lang, it's all about Jesus, mga kapatid. Tandaan po natin, kung hindi po tayo lumalago
sa ating paglakad kasama ng Panginoon through discipleship. Kung hindi po tayo marunong makinig at sumunod sa ating po Panginoon, or if we are not intentionally engaging with people, we will miss this opportunity, mga kapatid. Iba ang gagawa po nito. Ibang uutusan po ng ating po Panginoon. Ginamit po ng Diyos si Philip upang masagot po ang katanungan sa isip po ng Ethiopian eunuch. At ito din po ang naging dahilan upang maitama po ang kanyang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ang sarap po sa pakiramdam at sa puso po natin na kung saan ay may mga tao na kung saan ay madadalhan ng magandang balita ng ating pong Panginoon. Biruin nyo, ang sabi po ng salita po ng Diyos, isa lang ang tumanggap sa ating pong Panginoon, pero ang sangkalangitan daw po ay nagdiriwang. Di ba? Libong anghel po ang nagsasaya sa tuwing meron pong tao na kung saan ay nababahagian po ng pag-ibig po ng ating pong Panginoon. The question is, are you ready to do the same, mga kapatid? Are we listening for God's leading, looking for opportunities and ready to share the good news? Di ba? Ano pong sabi po ng salita po ng Diyos? In Matthew chapter 28 verse 19, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Praise God, mga kapatid. Let's go and do that today and every day in our lives. Di ba? Pero dapat po nating maintindihan, hindi lang po sinabi po ng ating pong Panginoon sa atin to make converts. The Lord called us to make disciples, mga kapatid. Okay? Hindi po tayo tinawag para mapatawad lang po ang ating pong mga kasalanan, mga kapatid. He called us to make disciples. Because being disciple, mga kapatid, is God's plan for every Christian. The Lord intended for us to produce disciples. Kaya nga po yung aral po or the main point of Acts chapter 8 na ating po pinag-uusapan po ngayon ay ma-encourage po tayo na maibahagi po ang mabuting balita ni Kristo at gawing alagad po mga tao para po sa ating po Panginoon. Mga kapatid, there are open doors all around us for witnessing. Di ba? There are open doors all around us for discipleship. But the question is, how many of you would like for someone to disciple you? Di ba? Or ilan po sa atin po dito na mga nakikinig po ngayon ang nagnanais na maging bahagi po ng ating pong discipleship process na gagawin po o ginagawa po natin o tinatawag po natin connect group or small group po sa ating pong church. Be ready, mga kapatid. Maging bahagi po tayo ng ating pong discipleship track, ng ating pong evangelism track po ng ating pong church. Okay? Kaya ang challenge po sa atin po ngayon pong umaga pong ito, let's share the gospel. Ibahagi po natin ang mabuting balita sa ating po mga kapitbahay, sa mga tao na nakakasalamuha po natin araw-araw, mga kapatid. Alam niyo po, katulad po ni Philip, ano po ang kanya pong ginawa? In verse 35, ano pong sabi po ng Word of God? Sabi po niya, then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Okay? Ito po yung sinabi po after po na maipaliwanag po ni Philip dito po sa Ethiopian eunuch po ang salita po ng Diyos na binabasa po ng eunuch po na ito. Ano po ang ginawa po ng Ethiopian eunuch? Di ba? Ang sabi po niya, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Di ba? Katulad po ni Philip, he opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. So sa atin po ngayon, kapag tayo po ay nabibigyan, sa atin po naman ngayon, ano naman po yung atin pong gagawin? Kapag tayo po ay nabigyan po ng pagkakataon na kung saan ay ibahagi pong salita po ng ating pong Panginoon. Katulad po ni Philip, ano sinasabi po dyan ng salita ng Diyos? Open your mouth, start where they are, and share Jesus sa buhay po ng mga tao pong ito. Okay? In Acts chapter, sabi ganon, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Mga kapatid, si Philip po,
hindi po siya nagsayang ng oras upang may bahagi po ang mabuting balita. Tayo po na nakikinig po ngayon pong umaga pong ito, when was the last time na naibahagi po natin ang mabuting balita para po sa ibang mga tao? Or when was the last time at kailan din po tayo kikilos at hahakbang para po mag-disciple po ng mga tao para po sa atin pong Panginoon? Praise God. How can we share the gospel with other people? Una, witnessing begins with listening for God's voice. Importante po at mahalaga na lagi po tayong nakikinig po ng salita po ng ating pong Panginoon. Hindi lang po yon, naniniwala po ako na marami pong sitwasyon or circumstances, mga tao na kung saan ay nais po ng Panginoon na maging sensitive po tayo, na makita po natin kung saan po nangungusap ang Panginoon upang tayo'y dalhin at ibahagi po ang salita ng ating pong Panginoon. And number 2, watch for opportunities and listen for God's leading. Importante po ito mga kapatid, na lagi po nating tingnan, lagi po nating masdan mga kapatid, ang mga nangyayari po sa ating pong kapaligiran, kung paano po natin may babahagi ang pag-ibig po ng ating pong Panginoon. Praise God. I hope mga kapatid, ang salita po ng Diyos na narinig po natin sa umaga pong ito ay tumimo po sa ating pong mga puso at sa ating pong mga kaisipan, na kung saan tayo po ay laging handa na may bahagi po ang mabuting balita para po sa ibang mga tao. At tayo din po kung saan ay maging kasangkapan po ng ating pong Panginoon na magamit po upang lalong lumago ang ating pong mga kapatidan, ang mga taong ito para sa ating pong Panginoon. Praise God. To God be the glory. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli, Panginoon, sa salita mo na kung saan ay nagbibigay po ng encouragement sa amin at nagbibigay po ng hamon sa amin, Panginoon, na kami po ay magkaroon po ng kalakasan ng kalooban, Panginoon, na maibahagi, Panginoon, ang iyong salita sa mga taong nangangailangan po ng iyong pag-ibig. Lord God, bigyan mo kami palagi, Panginoon, ng kalakasan, ng maayos na kaisipan, at nawa ito ay magamit po namin, Panginoon, upang madala sa mga taong wala pang personal na relasyon sa iyo ang iyong pag-ibig at ang iyong salita para sa ikabubuti ng mga taong ito sa kanila pong buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. We thank you, God, for your love, peace, joy, and protection sa amin pong lahat. Muli, O Diyos, ibalik mo kaming muli sa susunod na linggo sa aming pong pananambahan at kami sama-sama, Panginoon, nasasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. We thank you, God, and we bless you in Jesus' name. Mga kapatid, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. Praise God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise God. God bless us all. Purihin po ang ating pong Panginoon. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Salamat po, Pastor. Praise God. See you next week. Thank you po. See you. God bless po, Pastor. Thank you po. God bless.